Okay, nandito tayo sa Yamaha Motor Central po ito. Dito yan naka-location sa National Highway, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna po ito. Pagkalampas lang po ng Manukan na boundary ng Muntinlupa at San Pedro, Laguna. So pasukin natin, hanapin natin yung Aerox o kaya naman NMAX, yung wala na pong Y-Connect. Tara, samahan nyo ako, hanapin natin kung meron dito sa Yamaha Motor Central, San Pedro, Laguna. So dito pagpasok makikita natin yung mga display nila. Ayan, meron ditong Aerox 155. So tingnan lang natin kung meron ba tong Y-Connect o wala na. So, sa NMAX kasi ito, dito tingnan natin, meron pa siyang Y-Connect. So okay sana yung NMAX para sa akin kung walang Y-Connect. Yung mga naunang version yun matitibay yun walang masyadong issue. Ito naman Aerox. Uy, ito mga bossing, nakita nyo po ba yan, wala nang nakalagay na Y-Connect. Yamaha na lang dun sa part na yon. Nakikita nyo sa may dibdib. Ayan Yamaha na lang po. So yan, ito pa rin yung Yamaha na Aerox na gustong gusto natin mula nung dumating ito matagal-tagal na rin 2020, yung ganitong model na disenyo. So version 2 na po ito ng Aerox na 155. So dito, itong style na to, ito meron pang Y-Connect. Ayun, tingnan natin doon. Ayun yan, may logo pa siya ng Y-Connect. So available pa rin naman yung Y-Connect saka yung wala ng Y-Connect. So kung gusto mo ng Y-Connect, bakit hindi, Ako kasi mula na nagkaroon ng Y-Connect itong mga Aerox, hindi ko na po nagustuhan kasi hindi talaga ako mahilig sa mga fancy electronics. Alam ko syempre ma-maintenance yan. Para sa akin, hindi ko naman talaga gagamitin yan. Alam ko naman paano mag-maintenance, basic maintenance ng mga motorsiklo. At isa din sa nagpamahal talaga sa value ng mga Yamaha na motor ngayon, dahil nga sa Y-Connect, ang problema lang, nagkaroon ng issue in the long run. Kaya ngayon, inaalis na nila, meron ng version na wala ng Y-Connect. Kasi nga, ang issue nito, nade-drain ng baterya, lalo na kung hindi mo masyadong ginagamit ang motor mo, kumbaga lang, pang subdivision ka lang. So ayan nakikita nyo, ang daming stock na po na wala na pong Y-Connect features. So yan ang maganda, wala nang issue sa baterya. Sa baterya lang naman nagkaka-issue to, madaling madrain yung baterya kasi nga po, hindi mo naman pwedeng patayin ang Y-Connect habang buhay mong nakabukas yun. Syempre pag hindi mo ginagamit ang motor mo, humihigop po ng kuryente ang Y-Connect. Ito kayang X-Max na to, may Y-Connect. Tingnan natin. Uy, wala siyang nakalagay, pero alam nyo ba mga bossing, meron pa po yung Y-Connect baka pagkamalian nyo po. Ito rin, isa sa gusto ko to 300cc kung may budget. Pero kung typical na Pilipino ka, nako, malakas sa gasolina to. Mas maganda pa rin kung 150cc. Pero kung may budget ka naman, bakit hindi? Diba? Comfort naman na makukuha mo dyan. Saka napakaganda ng motor. Advantage mo dyan, mas malaking compartment, mas maganda yung stability, mas malakas yung bitaw. Yung nga lang, malakas din sa gasolina. Walang nakalagay kung may Y-Connect o wala. Pero meron po yan mga bossing So ayun, yun lang. So may available na merong Y-Connect, meron ding wala ng Y-Connect pagdating sa mga Aerox 155. So susunod siguro alamin natin sa mga NMAX naman kung meron bang walang Y-Connect. Pagdating naman sa presyo mga bossing, syempre mas mababa yung walang Y-Connect, ng 1,000 lang po ang binaba. So napakalungkot naman, hindi man lang ginawa sanang 3,000 Pero ganoon pa man, that's it mga bossing, kayo na pong bahala. Bawi na lang tayo sa tibay naman ng makina mga boss. So sulit na sulit ka naman sa makina. 150cc lang, syempre mababa lang maintenance cost niyan. Fuel injected pa at napaka-forma syempre. Ayan ganda.